Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mahilig ba kayo sa alas? Ikaw pare? Di gaano. Wala. Sigurado ba kayo na bago ang inyong nabili at hindi gamit na ng iba? Nako. Abay, tulad na lamang po ng nabiling kwintas ni Anthony Rueda sa isang jewelry shop sa loob mismo ng isang mall sa Quezon City na tila napaglumaan na ng iba. Ito po, panoorin natin. Ika-19 ng Hulyo, nakabili si Anthony Rueda ng isang Japan gold necklace sa Victoria's Jewelry Center Corporation sa isang kilalang mall sa lungsod ng Quezon. Ang halaga raw nito, nakakasilaw na 300,000 piso. Naging bentahe raw sa kanya ng sales lady ng Victoria's Jewelry brand new ang alahas na kanyang binili. Pero kinabukasan nagduda raw si Anthony. Nang kilatisin ang alahas, napansin raw niya ang maitim na dumi sa singit-singit ng kwintas. Agad daw niyang ibinalik ito sa Victoria's Jewelry para i-refund na lamang ang halaga ng kanyang ibinayad. Pero iginit daw ng mga tauhan ng tindahan na brand new ang kanilang ibinigay na kwintas kay Anthony. Hinanap daw nila ang may-ari ng Victoria's Jewelry para ireklamo ang kanilang problema pero hindi raw sila hinarap nito. Kaya naman ipinasil na lamang nila ang kwintas, katunayan na ito ang alahas na kanyang binili. Agad din daw sila nagtungo sa Station 2 ng Quezon City Police District para ipablatter ang kanyang naging reklamo. At para mas maipaliwanag pa po ng husto yung insidente na yan, dito po sa aming studio ngayon si Anthony Rueda. Magandang hapon sa iyo, Anthony. Magandang hapon po, sir. Alright. So, yung nabili mong kwintas ay may mga itim-itim, talagang hindi brand new. Kasi kung brand new, malinis dapat, makintab. Yes, sir. So, aside doon sa mga singit-singit na may mga itim-itim, ano pa, may napansin ka ba sa kulay niya? Napansin din ng yung store na katabi nila, on the 4th row, meron siyang dot. Fourth link. Yes. Link ng Ang sabi naman nila, kasi daw, dililigpit daw nila, so nagagasgas. So, hindi namang magagasgas yun ng ganun kung talagang, ang ano sabi, nasubasta na raw, na-check na raw sa pawn shop. So, hindi brand new. Yung itim, parang Erwin, ang tawag doon, yung acid deposit. Di ba? Kung sa kamay mo sa kasi, pawis. sa pawis. Oo. Mag-accumulate yun sa deposit yun. Pero acid. madaling matanggal yun. Madali yun. Pag matinding pero magaling. kaya yan, panluloko yun Ayun. dahil, sabi brand new. Yes. Di ba? Buti sana kung sinabi Bilhin second lang. hand na lang. Yes, sir. Anyway, parang Alex, tinawagan natin ang may-ari ng Victoria Jewelry Shop Incorporated pero tumanggi sila para sa isang panayam. Nako. Abay, ikukonsulta pa raw muna nila ito sa kanilang naman. abogado. Ito na naman kayo, Victoria Jewelry. Baka mawalan kayo, mga toy, mga ning ng customer, ha? Well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Panawagan po natin at babala doon sa mga mahilig bumili ng mga alahas. Yun. Diyan po sa isang mall, at tulad ni paring Anthony rito, iwasan nyo na po yung Victoria na yan, ha? At baka kayo ma-Victoria Secret sa mga alahas. Ano? Abay, Secret. Sikreto yun Masikreto. No. O kita mo, pinaglumaan pala. Sige, maghanap kayo ng abogado. Paluin ko pa sa ulo yung abogado ninyong loko-loko na yan. Ayaw nyong i-refund, di ba? Oo. Dapat may resibo naman yung mama. Dapat palitan. 300,000? Ang laki nun, no? Hindi naman niya. Ginebs lang ni Anthony yung 300,000 na yan. Pinagpaguran din yan. Loko-loko pala kayo. Kayo ho, mahilig sa alas, wag no kayong bumili. Diyan po yan sa isang mall sa may Quezon City, papuntang north. Diyan ho yan. Makikita nyo, iwasan nyo na yan. Dahil baka maya, mga puro second hand. Baka maya, pati wedding ring nyo, mga galing pala sa mga patay na nahukay sa sementeryo. Yan ang mga wedding ring. Iwas. Anyway, para matugunan ang reklamo ni Anthony, makakausap natin si Lilian Salonga, ang Assistant Director ng Consumer Protection and Advocacy ng Department of Trade and Industry o DTI. Magandang hapon po, Ma'am Lilian.
Magandang hapon po, Mr. Tulfo, at inyo pong tagapakinig. Opo, kasama po natin si Alex Santos, ma'am. Live tayo sa PTV4. Yes, Sir Alex, opo. Ma'am, si Ginoong Anthony Rueda bumili ng alahas dito sa Victoria Jewelry sa isang mall dito sa Quezon City. Okay, thinking brand new po ito dahil sabi din daw ng sales lady brand new. Yung alahas lang naman, ma'am, nagkakahalaga ng 300,000. No, pag-uwi niya sa bahay, tinignan niya na mabuti, abay nakita niya may mga itim-itim, may mga gas-gas, mukhang signs po ito na nagamit na o segunda mano. So kagyat, kinabukasan, binalik niya sa jewelry shop, ayaw nang tanggapin. Ma'am, paano po ito? Siya po ay may karapatan bilang consumer na yan po ay ilapit niya sa aming tanggapan kung ayaw na po siyang pakinggan or tugunan ng kanyang pinagbilhan. So, kailangan lang po magsaad siya ng reklamo sa amin at pakita yung resibo niya kung meron, or of course sa laki ng halaga na yan, I suppose Binigay sa akin. meron dyan nakasaad sa resibo kung ito nga ay talagang Ma'am, teka muna, ma'am. Teka muna, ma'am. Ano po? Baka may problema yata. Ano sabi mo? Walang resibo binigay ang Victoria? Ba't ka pumayag? nung kinabukasan, kasi excited din kasi ako na mabili ko yon. So, kinabukasan, chinek ko, wala yung resibo. Certification lang yung binigay. So, kinonta ko. Pero yung certification, may nakalagay ba na presyo, etc. Meron po, yung grams din po, meron din nakalagay na Tapos may presyo. nakalagay yung company nila. Yes Pero po. sa certification, hindi niya nilagay na tinanggap niya ang kabayaran mo bilang transaction ng Meron pong pagbili? nakalagay, ma'am. Yun lang po, yung resibo na OR po. Oo. Sabi ko, bakit wala ding OR class, certification lang. Maya-maya isinend sa akin yung resibo. Sabi ko, parang hindi ko naman yan pinirmahan kagabi. Bakit kayo nagpirma nung receipt? Di bali po, as long as meron siyang ebidensya o dokumento na nagpapatunay na talaga doon sa tindahan na yon, doon niya binili yon, maaari po namin ipatawag ang tindahang iyan Ayun. upang sila'y tanungin kung anong mga circumstances ng transaction na yan. At yan po ay nakalakip naman sa ating Consumer Act kung meron siyang violation on deceptive sales or anumang kung sakali man na talagang culpable siya dun sa panloloko. So may pag-asa pa, ma'am, na ayon sa nakalagay na weight or amount na pinirmahan ni Mr. Anthony. So may pag-asa pang mabawi niya yung pera niya, ma'am. Opo, basta po na naisampa niya ito sa amin at narinig namin dun sa lalong napatunayan namin na hindi po tama ang binigay ayon sa kanilang kasunduan. Ito po ay magpo-fall under Deceptive Act. So pwede po namin i-require ang establishment na ibalik ang pera ni Mr. Anthony, or kung sakali man po, kasi sa case niya, yung kung appliance yan, meron po kaming ng repair. Yan po, sa commodity na yan, wala man po tayong ganong... So ganito na lang, ma'am Lilian, samahan na lang po namin siya sa inyong tanggapan para makapag-file formally ng reklamo laban dito sa Victoria Jewelry. Sure po. Pero basta lang ho dala niya yung, pwede rin ho even via email para hindi rin po siya mapagod. Kami po ay nag-entertain ng complaints as long as ilalagay niya po yung narration ng fact kung kailan niya binili, ano yung halaga, at meron po siyang kalakip na dokumento just to show evidence or proof na nangyaring transaction na yun. Alright. May calling card siya, Very parang good. Erwin. May calling card ka, di ba? Yes, sir. May calling card. Sige po, ma'am Lilian, gano'n na lang po ang gagawin po at tutulungan po namin si Ginoong Anthony. Tutulungan po namin siya kung Thank talaga you. pong siya'y naloko at yung pong tindahan na yun ay hindi naku. binigay ng tama. Kaya nga, Kung ma'am. po yung binili niya sa laki ng halaga ng binayad niya. Kaya nga, ma'am, ang payo ko sa mga kababayan natin, yung mga mahilig sa alahas, iwasan na itong Victoria Jewelry dyan sa isang mall sa may North, sa may Quezon City. Dahil baka mamaya, kung kayo, lalo na yung mga magsing-irog, mag-asawa, baka mamaya, sing-sing ng patay na pala Ito pala, ibibigay fancy. niyo or fancy. Fancy Ha? jewelry. Baka pekendos naman. Iwasan nyo na yan. Maraming salamat po, ma'am Lilian. Opo. You're welcome po, Mr. Tulfo. Sige.
Ito Thank you, rin naalala ko ito. Parang siguro magkamag-anak yung may-ari nitong Victoria at saka yung isang sasakyan dyan sa Pasig. Mukha. Ganon din, ha? Mukhang magkakamag-anak sila, baka iba-iba, ayaw ko ang apelido, hanapin ko bukas. Pero dapat rin silipin na kung walang resibo, mukhang wala Mukha. walang buwis rin yatang binibigay Mukhang sa hindi gobyerno. nagbabayad Ako. ka sa BIR. Ang dami mo ng Ang kaso, dami mong Victoria. violation. Ngayon, kailangan mo ng kaliwat ka ng abogadong hinayupak ka. Ha? Kasi, sigurado sa BIR. Oo. Bureau of Internal Revenue, sir, pakitignan nga. Pakicheck nga. Kung, siguro walang resibo itong Victoria na ito. Hindi Permit kaya, nagawa. permit. Isa pa yan. BPLO. Business Permit and Licensing Yun. Office, Ang QC. sir. Oo. Pakitignan rin Pakicheck itong nga. hinayupak na ito. Lahat-latin na natin. Isa masa. At NBI. NBI. Bureau of Customs. Baka Yun. may galing sa Saan ba abroad, galing yung mga hindi ano yan? nagbayad ng buwisit import ng mga Oo. lahas na yan. Sa mga sementeryo. Cementerio din, Check natin, baka kinuha nila doon sa mga ano yan. Patay. Oo. Tep Oo. yun.